Hello, ako po si Poy, isa sa mga coaches ng Alpha. Dito pag-usapan natin ano ang mga dapat gawin at hindi dapat gawin ng isang trader lalo na kung ikaw ay nagsisimula pa lamang. Dus, mga dapat gawin. Mag-aral muna bago pumasok sa trading. Alamin ang basics tulad ng risk management, technical at fundamental analysis. Huwag basta-basta papasok ng walang kaalaman. Ang market ay hindi sugal, kaya kailangan ng tamang pag-aaral para hindi malugi agad. Gumamit ng risk management. Gumamit ng stop loss. Huwag i-risk ang higit 1 hanggang 2% ng iyong capital kada trade. Ang risk management ang nagsisiguro na kahit matalo ka, kaya mong bumawi. Huwag ilagay lahat ng kapital sa isang trade. Magkaroon ng trading plan. Dapat malinaw kung kailan ka papasok, lalabas, at anong strategy ang gagamitin. Ang plano ang magtatakda ng disiplina mo bilang trader. Maging disiplinado, sundin ang plano kahit may emosyon o tukso. Huwag pairalin ang emosyon, sundin ang plano kahit may tukso na mag-iba ng desisyon. Di mo kailangan maging mas matalino ka sa iba, kailangan lang maging mas disiplinado ka sa iba. Mag-keep ng trading journal. Isulat ang bawat trade, entry, exit, reason para matuto sa mga pagkakamali. Itala lahat ng trades mo. Doon mo makikita ang mga pagkakamali at matututo kung paano mag-improve. Pwede mo balikan ang pagkakamali mo para di mo na maulit. Maging updated sa balita at market events, lalo na kung nagtitrade ka ng forex, stocks, o commodities na apektado ng ekonomiya. Ang market ay mabilis magbago depende sa balita at ekonomiya. Kung hindi ka updated, baka maiwan ka sa galaw ng presyo, mag-start small, huwag agad ilagay lahat ng kapital, unti-unti hanggang magka-confidence at experience. Simulan sa maliit para hindi mabigat kung magkamali, habang nadadagdagan ng experience, saka ka magdagdag ng kapital. Don'ts, mga dapat iwasan. Huwag mag-trade ng walang plano, para kang pumapasok sa giyera na walang armas. Kapag pumasok ka sa market na walang plano, para mo na din pinamigay ang pera mo. Huwag hayaan ang emosyon, takot o kasakiman na magdikta. Ito ang madalas na dahilan ng malaking talo. Maraming traders ang natatalo dahil pinairal nila ang takot at greed. Dapat logic at strategy ang basehan, hindi emosyon. Huwag mag-overtrade. Iwasang mag-trade ng sobra-sobra lalo na kung sunod-sunod ang talo. Kung sunod-sunod ang trade mo, tataas ang chance na magkamali. Quality over quantity ang mindset. Huwag sumugal ng pera na hindi kaya mawala. Dapat extra funds lang, hindi pambayad ng bills o utang. Kung pera na pambayad ng bills o utang ang gagamitin, delikado ito. Dapat extra money lang ang ipang-trade. Dahil pwede itong maging dahilan ng pagiging emosyonal mo sa mga trades mo at makakaapekto ito sa decision making mo. Huwag kopya lang ng kopya ng trades ng iba. Maganda ang mentorship pero dapat may sariling analysis. Huwag iasa lagi ang trades sa iba, iba-iba ang nakikita natin sa chart. Mag-trade ka sa kung ano nakikita mo at hindi dahil sa nararamdaman mo. Huwag habulin ang market. Kapag naiwan ang entry, huwag pilitin. Maghintay ng panibagong pagkakataon. Ito ang madalas na pagkakamali ng isang bagong trader. Kung hindi para sa iyo, hindi para sa iyo. Kung maiwan na dapat tanggapin na hindi para sa iyo ang trade yon. Magplano na lang ulit ng iba. Huwag maging tamad sa pag-aaral. Ang trading ay continuous learning. Laging may bago sa market. Trading is a lifelong learning process. Kapag tinamad ka, ma-stuck ka at hindi usad ang skills mo.